Magandang araw sa inyo. Naranasan nyo ba yung biglang nag-iba yung serbisyo sa lugar nyo? Lalo na kung yung serbisyong yon ay kasing halaga ng tubig. Ang daming tanong, pero parang ang hirap humanap ng sagot. Well, yan mismo ang sitwasyon sa Malaybalay City at ngayon susubukan nating himayin ang mga tanong at hinaing ng mga residente. Tara, simulan na natin. At dito talaga nagsisimula ang lahat. Sa isang tanong na simple lang pakinggan pero grabe, ang bigat ng laman. Bakit po may schedule ang tubig namin? Bayad naman kami. Minsan pa nga bigla na lang talagang wala. Dito sa tanong na to, umiikot ang lahat ng pagkadismaya. Dito tayo magsisimula. So ano nga ba ang pinagmula ng lahat ng to? Well, nagsimula yan nang ilipat ang pamamahala ng Malaybalay City Water District sa isang pribadong kumpanya, ang Prime Water. At dahil sa pagbabagong yan, ayun na, nagsulputan na rin ang samot-saring alalahanin at katanungan mula sa mga tao. Ang hiling ng komunidad, simple lang naman, kalinawan. Gusto nilang maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari. Kaya yan ang gagawin natin. Isa-isahin natin yung mga pangunahing tanong na kanilang ibinabato para mas maintindihan natin yung buong kwento. Okay, umpisahan natin sa pinaka-basic pero pinaka-importanting tanong sa lahat. Ang tanong na, bakit? Bakit nga ba kailangang mangyari ang pagbabagong ito in the first place? Heto na, diretso sa punto yung tanong nila. Walang paligoy-ligoy. Bakit daw inilipat ang water district sa Prime Water? Ano ba talaga yung rason sa likod nito? Alam nyo, yung tanong na bakit, hindi lang yan simpleng pagtatanong. Kumbaga, marami ang laman. Ang gusto nilang malaman, ano ba yung solidong dahilan? Ano yung opisyal na paliwanag? Ano ba yung binipisyong ipinangako sa publiko? At higit sa lahat, ano ba yung problema na dapat ay sinusolusyunan ng paglipat na to? Okay, so naitanong na natin yung bakit. Ngayon, lumipat naman tayo sa isa pang napaka-importanteng aspeto, yung paano at sino. Dito napapasok yung usapin ng proseso. At ito, isa pang prangkang tanong. Sino ang nagproseso nito? Napakadiretso, di ba? Gusto nilang malaman kung sino ba yung mga tao, sino yung mga nasa likod ng desisyong direktang nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay nila. At uulitin ko, hindi lang ito tungkol sa pagtukoy ng pangalan. Ito ay isang malinaw na panawagan para sa accountability, para sa pananangutan. Sino ba dapat ang managot? Paano ba dumaan yung proseso, step by step? Sunod ba ang lahat ng patakaran? Sa madaling salita, gusto nilang malaman kung naging transparent ba ang lahat ng to. At ngayon, punta tayo sa puso ng issue. Yung bagay na araw-araw na nararamdaman ng bawat residente. Yung serbisyo mismo. Dito na talaga nagkakaalaman. Dito talaga sumasabog yung problema. Kasi isipin niyo yung sitwasyon. Sa isip ng isang consumer, simple lang yan. Nagbabayad ako ng bill ko, kaya dapat may tuloy-tuloy akong supply ng tubig. Yun ang usapan, di ba? Pero yung realidad na kinakaharap nila, ibang-iba. Nakaschedule yung tubig. At ang masakit pa yung minsan basta na lang nawawala ng maang pasabi. Grabe yung agwat ng expectation sa reality. Diyan talaga nanggagaling yung frustration. So lahat ng tanong na to, lahat ng frustration, lahat ng bakit at sino, lahat yan nauuwi sa iisang malaki at mabigat na tanong. At ang tanong na to ay diretsyo ng ipinupukol sa mga nasa kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat ng yan, ang pinakamabigat na tanong ay para na sa gobyerno mismo. Ano nga ba ang kanilang papel sa lahat ng ito? At ito na nga yun. Isang tanong na halos sumisigaw na, bakit hindi ito pinapansin ng gobyerno? Ramdam mo yung bigat, di ba? Hindi na lang ito simpleng tanong, kundi isang panawagan. Isang pakiusap na, hoy, andito kami, pakinggan nyo naman kami, huwag nyo kaming pabayaan. Kaya sa huli, iwanan namin kayo ng isang tanong na hindi lang para sa mga taga-Malaybalay, kundi para sa ating lahat. Ano nga ba ang karapatan natin bilang mamamayan kapag ang isang serbisyong kasing halaga ng tubig ay biglang napunta sa ibang kamay? Anong dapat nating asahan at ano ang dapat nating ipaglaban? Isang mahalagang bagay yan na dapat nating pagnilayan.